Hello, isang magandang mainit na araw sa ating lahat. Napakainit na rito sa Winnipeg, Manitoba. Narito ako ngayon sa aking company. Gusto kong ipakita sa inyo sa video na to kung ano ang itsura ng aking kumpanya. Tara, samahan nyo ako. So, ito ang aming dispatch area. So, sarado dahil Sunday. Pero ito yung aming mga box kung saan nilalagay yung aming mga yung mga orders namin, bill of lading. Bali dito siya inilalagay. So sa 379 ako na truck. So kinuha ko na. Pero ang aking load ay wala dito. Actually, ang load ko ay ire-rescue ko pa sa border ng Ontario at Manitoba. Kukunin ko siya dahil ubos na ang driving hours ng driver. Yung load na dala-dala ng driver na yon is yung load na i-deliver ko sa Alberta. So, tara, pakita ko sa inyo ang ibang area pa ng aming company at yung pag-rescue ko dun sa load ko na dadalhin sa Alberta. Okay, so dyan ang papuntang training center namin. Sa pintuan na yan, ito yung pinag-trainingan ko. And supply area, then maintenance facility, yung mga supply namin. And then, ito ang aming main gate. Walk around lang dito sa company namin. Para kahit papano makita nyo kung anong itsura. Let's go! So, kailangan ng card reader para makapasok. Automatic na bumukas ang pintuan. Yan. Tara, let's! Okay. So, i-prepare ko yung aking truck. Mag pre-trip na ako ng truck ko para mamaya pagkuha ko nung trailer i-connect ko na lang mamaya pagka na-rescue ko na yung load ko, yung driver na kung saan nandun yung load ko. Ayan ang mga ibang loads na dinadala sa, I think sa mining to diyan sa may Pickle Lake. Dati Super B ako, dinadrive ko yan, pero umayaw ako nung winter. Tapos pinababalik nila ako ngayon. Kaya lang ayoko ng lumang truck. Kaya inayawan ko. Kung may bagong truck para Super B, then babalik ako para sa Super B. Ayan. So hanapin ko ang truck ko. 379 yung truck ko. So hanapin natin. 371. Ayan. Maraming nakatambay na truck. Ayun 378. Akala ko yun na yung truck ko. Ayun, kita kits na. Ayun ang aking truck. Nilagyan na lang strap yung yung mga chains ko. Kasi ang nilagay ko lang dyan bungee. So yan ang aking truck, 379. Okay. Dito susi. Ating start na ang ating truck. Ayan, 379. So, ito yung parking ng mga highway truck. Doon sa nakakulong na yon ang mga city truck. Okay? So, buksan natin. Ito ang main switch nga. Switch natin. Uy, hindi nila nilak. Dumi. Kasi umulan dito nung nakaraang araw. Kaya madumi.
Okay, yan. Babalik ako mamaya. Medyo iayos ko lang ng konti, then babalik ako. Hello. Dito ako ngayon sa loob ng aking munting tahanan sa truck. Para makita nyo rin kung anong itsura. Medyo magulo ang aking truck. Hindi pa nakakaayos. So, ganun pa rin. Walk around pa rin kung ano ang itsura ng loob ng truck ko. So, basically, ganito ang itsura. Halos parehas lang naman eh. So, ilipat ko yung aking camera sa harap. So, nga ako ng salamin ko dahil malabo na ang aking mata. Ayan. So, yan ang aking higaan. Kita nyo, makalat. Puro kung ano-anong mga abubot dyan. Yan yung aking pangginaw. Although ngayon, hindi na malamig. So, dito yung aking cabinet. Ayan, punong-puno ng aking mga damit. Tapos ng winter. So, yung mga yan, yung mga panlamig na yan, for sure, iuwi ko na yan lahat. Ayan, meron akong maliit na salamin dyan. And then, of course, yung rep. Ayan. Hindi ko alam ba't ayaw gumana ng ilaw niya. Ayan, humaano siya. So, yan. Ang laman ng rep ko. Kaunti lang. Kaunti pa ang laman. Yan lang. Gatas. Kunting salad. Ayan. May mga lutong ulam dyan. Ayan. Yan ang aking rice. Luto na. Okay. So, ito yung lagay ng mga ibang gamit. Nandiyan ang aking mga plato at kung ano pa man. So, nandito ang mga controllers para sa bank heater, bank aircon, and meron akong binili na ito, carbon monoxide detector just in case, di ba? Pumasok yung usok dito, natutulog ako. Baka hindi na ako magising. Kaya meron pa rin yan. Importante yan. Doon, another storage. Nandyan yung tools na dala-dala ko, vacuum. At syempre, hindi mawawala ang ating microwave para initin ang ating mga pagkain. Yan. And then, of course, ang cockpit ng piloto. So, dito ang aking medyo magulo yan. Pabayaan nyo na, huwag nyo nang pansinin. Nandito ang aking ELD. Ayan. So, dyan kami nagla-login, nagre-report kung ano-ano pa man, change ng status, driving hours, nandyan lahat. And dyan makikita, doon sa bandang left ng windshield is yung aking GPS. I recommend na Garmin, the best. Nandiyan na lahat. Hindi ako binigo niyan. Kasama, of course, si Google. Minsan doon sa aking phone. At dito naman sa sa iPad, ito yung setup ko. Yung sa iPad, nandiyan yung music, minsan video, at kung ano-ano pa. Minsan Google Map din. And then yung nandun sa taas na yun, JBV1 ang ginagamit ko, or Waze, para sa pag nasa US, may report palagi ng police, aksidente, traffic, at kung ano-ano pa. And then may central hub ako dito ng mga para sa charging station ko ng aking mga gadgets dyan. And then of course, napaka-importante sa lahat ang ating wireless headset para pag may call, hands-free tayo. Importante yan. Mumurahin lang to. Yan. So, yan ang loob ng aking munting truck. At mamaya, pupunta tayo doon, magdi-diesel tayo para i-ready na yung truck.
magdi-diesel, maglalagay ng DEF, fuel, and then magpi-pre-trip ako ng truck. Then after nun, iiwanan ko ulit yung truck dahil nga yung load ko ay nandun pa sa magkikita kami ng isang driver na nanggaling ng Ontario. Mauubusan na siya ng driving hours. So ire-rescue ko siya. Idadrive ko yung company car, and then pagdating doon magpapalit kami, idadrive ko yung truck niya para makauwi siya. Hindi niya na kailangan pang maghintay ng isang gabi para makapag-drive lang uli kinabukasan. So allowed sa amin yon dito sa company namin, at least 500 kilometers susunduin ka. Meron kami dyan company car na gagamitin na pangsundo sa driver pag naubusan ng driving hours para makauwi siya. Yun ang nagustuhan ko sa company na to. Talagang malayo dun sa naging unang company ko. Dito maganda ang touring nila sa mga drivers. And binavalue nila yung contribution mo sa company. Kaya the best ang New Hope Transport. Ayan, nagpa-plugging na ako. So mamaya, doon tayo, ipapakita ko kung paano kami nagpi-fuel dito sa yard. And then after nun, magpi-pre-trip ako. And then, punta na ako doon sa ire-rescue ko na driver. Kita-kita mamaya. Ayan, fuel tayo. Bago natin sunduin yung kapatid nating Indiano na may dala-dala ng load ko ang papunta ng Alberta. So yan, mag-fuel tayo dito. Ilang baligtad pala. Kailangan umikot ako dahil kailangan ko ng DEF. So dyan ako. So walang katao-tao dito ngayon dahil Sunday. So lahat halos nakapahinga. Pero ako magtatrabaho. Dire-diretso, walang tigil. Yan yung tangke. Patayin ko yung mga makina para hindi maingay. Tara at mag-fuel tayo dito sa yard ng company namin sa New Hope. Meron kami sarili ritong tangke. So ayan, DEF fluid muna dahil bagong truck itong sa akin. Kailangan kargahan ng DEF fluid. Yan, kakaiba ang ang nozzle ng DEF, maliit lang. Medyo magulo kanina itong itong aking camera kaya naputol. So yan, DEF fluid. Ang mga truck dito sa North America, meron na silang ganito. May mga DEF na, hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas. Wala pang DEF. So yan. Kasi yung nasa, so okay na yan yung DEF. So dalawa yung tangke nito, ito sa driver side tsaka yan sa passenger side, mas malaki. So ito yung namin, yung tangke namin. So i-reset ko lang, and then ito natin ang card. Truck
number ko is 379. Pump number 2. Ayan. Enter pala. Begin fueling. So pwede na. Ayan, magana na. Tara. Okay. So yan, habang nag-fuel ako, check na natin tong gulong. At kung merong hangin, kung may leak, iwanan ko pa to. Bale, alam ko na napuno na yung yung aking mga air tank. So, yun lang yung chinecheck ko kung matigas ang gulong, kung walang nawawalang mga lug nut. So, and then yung fifth wheel, pinaka-importante sa lahat, kung hindi pa siya nag-move. So, malalaman nyo dito kung okay siya, hindi siya nag-move. Ayan, walang bakas na nag-move siya. And walang nawawalang mga tornilyo. So okay na okay yung fifth wheel. Kasi yan ang humihila nung ating trailer. So wala rin ako naririnig na air leak. So walang magiging problema yan. Ayan. So okay yung mga joints nya. Yun naman tinitingnan ko dyan eh. Kung may mga nawawalang bolt, tsaka kung gumalaw ang suspension. Yan lang. Tapos pinaka-importante sa lahat, kanina binuksan ko na yung hood, chinek ko na lang is itong ating steering wheel. Kailangan makapal pa, walang tama ang sidewall. Kanina na-check ko na rin yung mga ilaw. So next time, check ko yung ipapakita, i-video ko yung buong pre-trip inspection ko, kung ano yung mga tinitingnan ko. Actually palagi naman na yan na natatopic ng ating mga kapatid na driver ang pag pre-trip, pero iba kami ng style eh. So sa susunod i-video ko yung style ko, kung ano yung mga chine-check ko na madalas, kung ano lang yung pinagpe-pay attention ko na parts nitong aking truck. Well, hayaan mo mapalang punuin ko to. Punuin ko ng gusto para hindi na ako mag-fuel sa labas. Although ang ginagawa ko nga dito, hindi ko pinupuno masyado eh. Gusto kong magpa-fuel sa labas para yung points ko sa card dumami. Di ba? Kaya lang baka mahalata naman ako. Kaya pinuno ko na lang. Ayan. So dun sa kabila naman, fuel ako uli. Chinek ko na kanina yung makina. Tapos yung lahat ng fluids niya okay naman. Kasi kagagaling nito sa shop namin. So for sure na-check na lahat yan. Pero bilang driver, syempre kailangan i-double check natin para kung ano man ang mangyari, meron tayong i-report na chinek natin, dinouble check natin. Diba? So yan, hindi tayo dahil nandito yung araw. So yan yung aming tangke para sa fuel ng mga truck na bago umalis at pag dumating sa yard nag-fuel na. Actually dapat pagdating mo mag-fuel ka na eh, pero ako hindi. Dahil pag dumating gusto nang umuwi, magpahinga, hindi na ako nag-fuel ako bago na lang umalis. So yun, so pagkatapos nito pupunta na ako doon, kukunin ko yung susi ng kotse ng company para susunduin ko yung driver na may dala-dala ng load ko kasi ubos na yung kanyang driving hours. So
So susunduin ko siya. So, kita-kita tayo mamaya. So ito, pinark ko muna uli yung truck ko kasi pupunta na tayo. So ito uli yung yard namin. So nakita nyo, nakapark yung mga ibang truck, yung mga iba nasa kalsada. Ito yung shop namin, wash bay, dalawa, tapos yun yung sa welding and overhauling. Tapos ito yung sa mga maintenance tong bay 1, 2, 3. Ayan. So makita nyo doon, meron kaming mga bulk trailers. Yung logo, Hope Transport. So papasok ko sa loob, kukunin ko yung susi ng kotse. Yan yung kotse na gagamitin kong pangsundo. Sana meron siyang gasolina. So tingnan natin. So sarado. Ayan. So ito yung shop namin. Ayan, 3 bay. So ito yung loob. Hindi ko alam kung pwede ako mag-video rito. Papaalam ko muna to kapag i-download ko na sa YouTube. So ang susi, nasan ba ang susi? Hindi ko alam kung nasan ang susi Nasan ang Honda na susi dyan? Ito ba? Hindi. Freightliner to eh. So nasaan ang susi? Yan ang problema ngayon. Parang walang susi. Ito pala. Yan ang Honda. Okay. So tayo dito. So ito yung training room namin. Ayan. So dyan ako nag-training nung bago pa lang ako dito. And then ito na uli yung pinanggalingan ko kanina, yung sa dispatch tsaka yung main office namin. Ayan. So yun na yung kotse ng New Hope. Itong kagandahan dito, hindi kanila mostly ng run namin is 5 to 6 days. Kung maubusan ka ng driving hours dahil 70 hours lang per week at malapit ka naman na sa Manitoba, ipapasundo ka ng company para hindi mo na kailangan pang matulog ulit isang gabi. So yan ang gagamitin ko para sumundo kasi sabi nung driver nasa border na daw siya. So let's see kung may gasolina ba to. Saan ba ang ano nito? Actually minsan nasundo na rin ako nasundo na ako. Nandun pala yung fuel. So puno yung fuel. So walang problema. Ganun na lang muna. Sunduin ko muna yung kasamahan ko para makuha ko na yung load ko at makabiyahe ako mamaya papunta ng Alberta. So kita-kits ulit maya-maya ng konti. So ito na yung truck na aking i-rescue. Bale oversized load siya. Ayan. So makita nyo, meron siyang at least mahigit na 2 feet, almost 2 feet na excess dyan. So iikutan ko lang para double check. So okay naman ang mga ilaw. Malapit na siya malapit na actually itong place na to dun sa yard namin. Akala ko dun pa sa border mismo. So ito ang mahaba. So I think mga 1, 2, 3, 4, mga 6 feet ang haba niya. Bali ang total length kasi nito is 60 feet daw. Yung trailer is 52. So 52. So 8 doon, 6 dito. So 2 feet sa harap, 6 feet dito sa likod ang haba niya. So total 60 feet yung load.
length niya. So considered na oversize, kaya meron siyang ganito, meron siyang sign na ganito na oversize siya. Actually, oversize load or ganito, letter D, requirement yan kapag meron kang oversize load. Pag wala nyan, mahuhuli ka. And then may flag din, and then may lights. So yan, may flag, 4 na side dito sa dulo. Dapat nga ginamit niya to itong light sa gilid, pero pagka ano lang yan, yung lapad niya is mahaba, yung width niya. Pero okay naman, walang problema. So walang lumalabas sa mga gilid. Itong danig, medyo gumalaw, so walang problema yan. So yun lang. Ayan, may excess ng konti. So ang gagawin dito, idadrop ko siya sa yard, alisin niya yung truck niya, tapos i-connect ko yung truck ko rito. Ako magde-deliver nito sa Alberta sa Tuesday. Okay, so matigas lahat ng gulong, so ready na. Actually, nag-login na ako dun sa ELD. Tignan natin. Ayan. Okay, so yun lang. So, kita-kita tayo dun sa yard mamaya. Drive ko to, malapit lang. 20 to 30 minutes away lang. Okay. At hanggang sa muli po, Manibelang Pinoy, subscribe po kayo, subaybayan nyo ako, at ikukwento ko pa ang araw-araw na journey ko. Hanggang sa muli, maraming salamat.